Matapos ang undas, Pasko naman ang pinaghahandaan ng mga Pilipino. Ang mga tiga Makati gusto raw buhayin ang diwa ng pagbibigayan. Kaya kasabay ng kanilang Christmas lighting ang paglulunsad ng mga aktibidad na makakatulong sa mga biktima ng lindol sa Visayas. Live mula sa Makati, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, Nobyembre pa lang pero Pasko na yung paksa natin. Lalo dito sa Pilipinas, isa yan sa pinakamahabang selebrasyon dito. Gayunman ang Pasko, hindi lang tungkol sa mga maliliwanag na mga ilaw, kundi isang panahon ng pagbibigayan. Narito ang ulat. 3, 2, 1. Ora mismo pagkatapos ng undas, Pasko na sa Pilipinas. At dito sa Makati, sinimulan ng ilawan ng kahabaan ng Ayala Avenue. Ang mga ilaw, mistulang mga ribbon sa mga regalo. Ang tema kasi ngayong taon ng kampanyang Make It Makati, maghandog ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Visayas. Sa katunayan, ilan sa mga programang naikasa ang pag-awit sa Biyernes ng Lubok Children's Choir ng Bohol dito sa Makati. As you know, we all celebrate Christmas with great joy here. The lights have been a long tradition. The city comes alive, and we're always happy to be a small part, I guess, of what makes Makati come alive during Christmas. At darating tayo sa panahon ng Pasko, mahalaga din po na maalala natin yung mga nangyayari doon sa Bohol at sa Cebu at sa Zamboanga. At magkakaroon po tayo ng fundraising concert. Ang Ayala Avenue, dating runway ng Nilsson Airport. Ang unang paliparan sa Luzon na nasira ng World War II. At mula nang naging Ayala Avenue ito, naging simbolo na ito ng Makati bilang sentro ng komersyo. Para sa ilang madalas mapadaan sa Ayala Avenue, paano nga ba ang Pasko sa Makati? 13-month pay, bonus, gifts. Dito sa Manila, parang dito lang yung maraming lights talaga at talagang binibigyan buhay ng Makati. More in activities compared to ordinary days. Jessica, nakikita ninyo ngayon yung mga ilaw na yan, ang gamit dyan ay LED na ayon sa pamunuan, 85% daw ng enerhiya ang natitipid. At bukod sa lighting na yan, may nakatakda pa sa November 15 na Lights and Sound Show dito mismo sa Stock Exchange sa Makati. At may iba rin mga aktibidad katulad ng photo exhibit sa isang mall. Jessica? Okay, paiba-iba yung theme ng Ayala Avenue tuwing December. Bam, nung alam ko nung last year, or was it the previous year, yung the other year pa, yung parang mga umuulan na mga puting ilaw. Ngayon, ano ang theme nila, Bam? I think yung parang umuulan ng ilaw, makikita pa natin yan sa November 15 sa Lights and Sound Show. Ngayon, ang kanilang focus daw parang Make It Makati, yung theme nila, at ang kanilang para may pakita yun mala ribbons daw yung mga ilaw, parang isang way para may pakita na maghahandog tayo sa mga kababayan natin na kailangan ng tulong, lalo na sa Visayas. Jessica? Okay, at ang maganda dyan, hindi makonsumo sa kuryente, mga gamit nilang ilaw, tama? Ito yung sinabi sa atin ng pamunuan, no? Hanggang 85% yung kayang maitipid nung itong mga LED na to, kahit marami to, kasi estimated natin to around 80 kilometers, kasama yung Makati Avenue and Paseo de Rojas, lahat yan LED and technology. So if it works here, no, magandang gamitin din sa mga individual houses para makatipid tayo kung gagamit man tayo ng Christmas lights. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.